Ngayon po ay Thursday ng ika-10 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyong iniutos sa mga tao noong una, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin, at sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa altar at maalala mong may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwanan mo muna ang iyong handog sa harap ng altar at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipagayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Kung hindi, dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang kailangan nating gawin upang ikatutuwa at ikalulugod ng Diyos ang ating handog at mapatawad tayo sa ating mga kasalanan? Binibigyang diin ng ating Panginoong Hesus sa mabuting balita ang kahalagahan at pangangailangan ng pagpapatawad, pakikipagbati at pakikipagkasundo sa ating kapwa at sa pamayanan. Ayaw ng Panginoong Hesus na mayroong isa sa atin ang mahiwalay sa Diyos at sa pamayanan. Ayaw niyang mayroong isang bagay na nagiging dahilan upang mahiwalay ang sino man mula sa mga tao at mula sa Diyos. Kalooban ng Diyos na ang buhay ng tao ay laging may pagtanggol at mapaunlad. Gusto ng Diyos na ang dangal ng tao ay mapangalagaan. Kaya kanyang iniutos sa atin na huwag kang papatay. Ngunit hindi po sapat ang pag-iwas lamang ng pagpatay ng tao. Higit pa diyan ay iwasan nating magalit, manakit ng tao at manginsulto ng kapwa. At bakit? Dahil sa gawaing ito, para na rin nating dahan-dahang pinapatay ang ating kapwa. Galit, pananakit at pang-iinsulto ay naghihiwalay na sa tao, sa atin at sa Diyos. Ang mga negatibong damdamin na tulad nito ay maaring magdadala o magtutulak sa atin na gumawa ng masama o kahit dahas kung hindi mapipigilan. Ngayon, ano ang dapat nating gawin? Sa mabuting balita, iminumungkahi ng ating Panginoong Hesus na kailangan nating magpatawad, makipagbati at makipagkasundo sa ating mga kapatid bago tayo lumapit sa harap ng Diyos. Ang ating pakikipagkasundo sa kapwa ay pakikipagkasundo sa Diyos. Natutuwa ang Diyos sa ating pagsisisi at sa ating pakikipagbati sa kapwa. Nagiging karapat-dapat tayo sa harap ng Diyos kung tayo ay makapagpatawad at makahingi ng tawad mula sa ibang tao. Mas natutuwa ang Diyos sa atin kung ating malinisan ang ating puso sa anumang galit, paghamak at pag-insulto sa ating mga kapatid. Bumabalik at nakikiisa na ba tayo sa ating Panginoon? Nagpapatawad, nakikipagkasundo at nakikipagbati na ba tayo sa ating kapwa? Ito ang ating mga kinakailangan upang kalugdan ng Diyos ang ating handog at mapatawad ang ating mga kasalanan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us.
at sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.